Senador Rodante Marcoleta nag-walk out. Ay talaga naman, nag-walk out po sa Senate hearing matapos mabunyag na aabot sa mahigit 3 bilyong piso, pare ko. Yes, you heard it right. 3 billion pesos kada araw ang kinikita ng mga kumpanya ng langis sa bansa sa loob labang ng 2 linggo matapos pong sumiklab ang gulo sa gitnang silangan. Aber, pakinggan nga natin, Mar Gabriel. Katungkulan nyo ngayon, if you are screening, if you are monitoring, okay, sabihin na natin replacement cost. Ali kayo mga kaibigan. Pwede nyo bandalin yung inyong mga ICPO. Tingnan natin kung saan nyo binili. Binili natin kay ganito, ito po yung presyo. Ganito. At least chinek natin. Now I am asking you, nag-check, sabi nyo hindi. So ano yung monitoring? This is the frustration, Mr. Chair. Salamat po. Nag-walkout sa inis si Senator Rodante Marcoleta matapos niyang gisahin ng Department of Energy tungkol sa trabaho nitong pagmomonitor sa presyo ng binibiling langis ng mga oil company. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Protect Committee, kinuwestiyon ng senador ang malatubong lugaw na kita ng mga kumpanya sa pagbebenta nila ng lumang inventaryo. Ang gross income po per day is 3,039,130,000 per day. 3 billion, Mr. Chair. Kinuha po ninyo sa inventaryo ninyo ito. 2 weeks pa lang ang nakakaraan. Ang 55 pesos na presyo ng diesel bago ang gera, ibinenta raw ng 125 pesos kada litro o katumbas ng 70 pesos na tubo sa loob lang ng 2 linggo. Kung imumultiply daw ito sa 33 million liters per day na diesel consumption sa buong bansa, aabot daw sa 2.32 billion pesos ang gross income ng mga kumpanya. Dagdag pa rito ang 30 pesos na patong sa kada litro ng gasolina na kung imumultiply naman sa 23.3 million liters per day na consumption, aabot ito sa 714 million pesos na gross income. Kaya sa diesel at gasolina pa lang, aabot na raw sa mahigit 3 bilyong piso ang kinikita kada araw ng mga kumpanya ng langis. Ito pong gross income na kinocompute ko, Mr. Chair, mas mataas pa po doon sa maleta na dinala po ng 18 Marines. Allegedly. Wala po akong inaano. I'm just trying to see. I mean, yung analogy lang po. Ang kwento ko po is 2 billion a day, yung sinasabi nila. Ang sabi ko nga po, I'm not saying that that is correct. That is yet to be investigated properly and in proper time. Pero ito pong sinasabi ko, it's 3 billion pesos per day ang gross income po ng National Oil Company. Paliwanag ng DOE, ipinatutupad ng mga oil companies ang replacement cost method kung saan sinusunod ang kasalukuyang presyuhan ng langis sa world market. Ang sinasabi po ng Department of Energy, we may need to tweak or have something in the middle because the increase is for gasoline, it went to almost 99% or 100%, and sa diesel po, almost 150%. So yun po yung kakaiba na tinitingnan natin. And yun rin po yung naging basis ng Department of Energy to talk to the oil companies on whether they can give more discounts because of that very high discrepancy. Oo Hindi ba to unfair sa ating mga consumers? Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Hindi naman po tayo insurer ng risk ng mga pribadong kumpanya. I just feel it's unfair kasi binili naman yon sa regular na presyo, hindi naman sa panahon ng krisis. Giit naman ng mga oil companies, matagal nang sinusunod ang nasabing practice sa commodity products sa buong mundo. This discussion is happening in all markets. There is, what I can say, this is the practice that all markets are doing, and in the case that there is any market try to deviate from that, that may create the
imbalance of the supply chain for the whole world. Now, as far as pricing is concerned, whatever is the pricing in the market, we have to compete. Because our dealers will not be able to sell if their prices are above the prices of competition. And so we need to position ourselves to be able to sell the products. We are mindful of the requirements of our dealers so that they have a payback for whatever investment they had put into a service station. So Iprinisinta rin ni Senator Marcoleta sa pagdinig ang hawak niyang datos sa kasalukuyan umanong presyuhan ng langis mula sa Rotterdam at Petronas Tank sa Singapore. Kung dito raw kukuha ng supply ang bansa, aabot lang sa 55 pesos kada litro ang presyo ng langis, kasama na ang tubo para sa mga oil companies. Sabi ng mga kumpanya, ngayon lang nila nakita ang datos na ipinakita ni Marcoleta na kanilang hiningi at nakatakda raw nilang pag-aralan. Binigyan din ni Marcoleta ng kopya ng datos ang komite at ang mga opisyal ng DOE para alamin kung posible itong maging solusyon sa problema sa supply ng langis sa bansa. Mar Gabriel, para sa 100% balita.